Diba? O, pansin nyo, tama yung sabi ni Sir Anthony kanina, di ba? Yung mga nakaupo sa likod, no? Lipat sa harap kasi mapupuno din naman po tayo. Malapit na tayo mapuno. O, di pa nga po ito eh. Okay? So, si Sir Alice po, palakpakan din nyo naman. Anyway. Ayun. So, ito po, yung ginagawa natin sa mga first time po, di ba, na-welcome kayo dito, parang ayaw nyo pa pumunta sa harap naman po ba? Di ba? Huwag na, di ba? Ginagawa po natin yan sa lahat po ng first time. So, kung gusto mo pong bumawi, di ba? Magdala ka po ng bago next week. Okay. So, ano pa ba? So, ano ba yung activity na to? It's actually an entrepreneur gathering. Okay, yung entrepreneur, ito yung parang operator po sa company natin. Dito po natin na-expand yung knowledge po natin sa negosyo natin upon doing the business, no? Because upon doing the business po, on your first week, second week, first month po, meron ka pa may encounter po na experiences na at first hindi mo po alam yung sagot eh. Tama ba? Diba? So dito po, meron ng mga tao na kahit paano naging expert na sila doon sa napagdaanan nyo. Technically po, meron ng mga tao na napagdaanan na po yung mga pinagdadaanan nyo. Nakuha po? Yes. Ayun, sabi nga nila, naniniwala po ba kayo that experience is the best teacher? Naniniwala po ba kayo doon? Yes or yes? Sabihin mo sa katabi mo, tapigin mo yung katabi mo sa kaliwa, sabihin mo sa kanya, friend! Experience daw! Ayan, so guys, alam niyo po ba, meron pa daw pong mas malupit sa experience, tanong sa akin ano? Yung mas malakas? Yung malambing? Malambing ka na yan. Okay. Evaluated experience of other people is the best teacher. Kasi kung bakit mo ba kailangan pagdaanan, di ba, madapa, magkamali at matuto. Kung meron ng mga tao na kahit paano, natuto na, nadapa na, doon sa dapat madadapa ka sana, kami po yun. Okay, napagdaanan na po kasi natin yun. Now, chances are, ano mangyayari, ikaw bago ka, wala ka pa namang experience, wala ka pa namang na-encounter na kahit ano sa negosyo mo, wala ka pang, hindi mo pa masyadong sinubukan. Ang pwede mangyari po, kahit na baguhan ka dito, first time ka dito, at hindi mo nga alam kung anong pinunta mo dito, di ba? Basta sinabi lang sa'yo, pumunta ka, ikaw naman, pumunta ka naman. Tama po ba? Di ba? Technically po, the value na makukuha nyo po dito, okay, is very, ano po siya, hindi kayang tapatan po ng experience. Bakit? Kasi sabi nga po namin, pagdadaanan mo pa lang, napagdaanan na ng iba. Technically, mas lumalit yung negosyo para sa'yo. Okay, paano nangyari yun? For example, si Sir, first time po. Tama? Ano pangalan, Sir? Robert. Ayan, si Sir Robert po. Gano'ng katagal ka na, Sir? Na member? 1 week, tama. So technically, i-expect natin as 1 week member, hindi pa niya ganun daning oras na nabuhos po na ginawa niya para sa negosyong to. Tama po ba? Yes. Kasi syempre, medyo kinakapa niya pa lang, inaaral niya pa lang. So technically, pagpunta niya dito ngayon, ano yung mga pwede niyang iba to? Or i-share na experience niya, konti pa lang. Pero ano kinaganda doon sa pag-attend niya? Tama po ba? Simple lang. Meron po kasi mga nandito. Sino dito mga 1 month na? 1 month na. Sino dito mga 2 months na? Sino dito mga 3 months na? 4 months? 6 months? 1 year? Sino dito kahit anong tanongin ko, wala ka pa kaya ayaw mo magtaas. Okay? Sino dito matagal na? Ayan. Okay, so ibig sabihin po, guys, meron dito yung mga, sabihin na natin 3 months. Tama? 3 months. May mga na-experience yan eh. May mga na-encounter yan, sir, paano natin, gagawin yung ganito, may na-encounter akong ganito, meron akong ganito. So si Sir Robert po, no? Bilang bago, maririnig niya yung possible may encounter niya rin along the way na ginagawa niya yung negosyo. Tama po? Yes. Kasi hindi naman tayo magkakaiba ng negosyo eh. Pare-parehas lang po tayo ng negosyo. So technically, kung advance ka mag-isip, kung smart ka, maiisip nyo po na, ganun pala yun. Victory is in love with preparation. Eka nga. Diba? English bro. Diba? Sabi nila, ang success daw po ay nasa preparation yan. Diba? Pag may encounter mo, nag-share ka sa kaibigan mo, kamag-anak mo, ka-work mo, diba? At hindi ka prepared sa mga possible na itatanong niya, or possible na may encounter mo, possible hindi ka mananalo dun sa conversation. Tama po? So technically speaking guys, it's very important po na kayo po ay umaattend sa mga ganito. Not once, okay, not twice, but consistently. Tama po ba? Kasi magkakaiba po ng topic eh. Magkakaiba po ng topic. Hindi po yung topic na natin mo dito ngayon eh, parehas na topic na pinag-usapan namin last week.
Hindi po yung topic na in-attendan mo ngayon ay parehas sa topic na pag-uusapan next week. Tama po. Kasi with the business we have right now, naniniwala ka ba ang isang magandang pinag-uusapan hindi kayang tapusin ng isang upuan? Naniniwala ka ba? Di ba? Anything with value, hindi po mabilisan yan. Tama po? So kapag sinabi may value, may halaga, di ba? So ibig sabihin, kailangan mong bigyan ng oras. Okay? Ayun po siya. So guys, technically po, itong mga ganitong activity, kinuha po namin ito sa charcoal principle na tinatawag. Okay, para sa mga first timer, ano ba yung charcoal principle? Familiar ba kayo sa charcoal principle? Yes. Ayan. Alam niyo yung charcoal? Yes. Alam niyo yung principle? Yes. Charcoal principle. Malino ba? Pinagsama mo lang eh. Okay, ang charcoal ay? Uling. Tama ko ba? Okay, ang principle ay prinsipyo. No? So, paano tayo natututo bilang magkakasamang negosyante ng Avior Servisyo? Okay? Familiar kayo, malapit na magpasko, di ba? Usually mag-iihaw sila. Tama po. So, pag mag-iihaw ka, di ba? Kailangan mo ng charcoal. Okay? So, yung charcoal po, pag pinabaga mo yan, kailangan grupo. Tama po? So, imagine mo, sabihin mo imagine. Ihiwalay mo yung isang pirasong uling dun sa grupo ng nagbabagang uling. Ano mangyayari dun sa iniwalay? Dahan-dahan, mawawala yung baga niya. Tama po? Pero pansin mo, itong grupo na magkakasama, buo pa din yung baga nila. Diba? Pansin mo, ibalik mo yung uling. Ano mangyayari? Babaga ulit siya. Tama po? Yes. Guys, yun po, yung charcoal principle. Ibig sabihin po, itong activity na to is parang hinahawaan po namin yung mga tao na wala pang baga. Okay, hindi yung baga na lang. When we say baga sa uling, okay, ito yung excitement mo, ito yung business confidence mo, ito yung kumbaga, conviction mo kapag gagawin mo na yung negosyo. Because at first, meron kang mga bagay na hindi mo pa alam. Tama. Diba? Sabi nga doon sa libro na nabasa ko, yung 15 Infallible Laws of Growth. Diba? You need to know what you don't know for you to know what you need to know. Pero totoo yun. That's according to John Maxwell. You need to know what you don't know for you to know what you need to know. Kailangan mo daw palang malaman kung ano yung mga hindi mo pa nalalaman para malaman mo kung ano yung mga hindi mo pa alam. And by doing this, by attending this kind of activities, you'll gain more knowledge. Di ba? Makaka-experience ka ng question na, ganun pala yun. Di ba? Oo nga, no? Di ba? Kasi kapag, instead of you doing convenient lang for you, it only means to say you're not that serious on the business. Tama po? Yes. Sabi mo, tama. Diba? So, tabingin mo yung katabi mo sa, ano ba yung tinamig mo kanina? Kaliwa. Bawi ka sa kanan, sabi mo sa kanya, friend, seryoso ka ba? Kasi guys, ano to, nagdinegosyo tayo dito, tama po ba? Yes. Mukha lang children's party to, tama po ba? May foods din dito mamaya. Pero, negosyo po ito, tama po ba? Diba? So, bottom line, sumali ka, naglabas ka. At then, when nag-exert ka ng effort, kailangan mo matuto. Tama. Diba? So, guys, dito sa by the way, nag-i-intro pa lang po ako. Intro pa lang yun, no? So, I really want to introduce to you yung mga key factors for you to grow on the business kasi. Diba? Maraming tao, ayun yan, sir, diba? 1 week po kayo. Diba? Maraming way para kayo po ay maging still connected on the group. Diba? Ma-maintain mo, ma-retain mo yung excitement mo, diba? Yung business confidence mo. Like for example, minsan po kasi merong mga question na hino-hold nyo po at the back of your mind. Okay? Na kapag tinanong mo pala, yun na pala yung magbibigay ng confidence sa'yo. Wow, ano? Diba? Gaya ng mga question na paano yung kasiguraduhan ng security dun sa mobile app kapag binook siya ng customer. Anong security na safe yung customer, yung mga ganun. Simpleng tanong po yun. Tama po ba? Pero kapag hindi mo po nalaman yung sagot dun,
you'll not gain the business confidence you need. Tama po? Di ba? So, never, ever, ever convince yourself na yung simpleng tanong mo, huwag mo na itanong kasi baka mamaya ano isipin nila sa'yo. Tama? Kaya gano'ng kalit yung tanong mo, itanong mo po. Kung may concern ka, itanong mo po. Malinaw po ba? Yes. Kaya yan, kanina po, meron kaming meeting, lunch meeting po, may nagtanong sa amin sabi kasi ng mga kausap ko, mas maganda, meron naman na yung mga services sa Facebook. Tama? Search mo lang aircon cleaner sa Facebook Marketplace, may lalabas. Meron, di ba? Pero if you are not well experienced, kung hindi ko master ng mga centering, anong isasagot mo doon? Tama? Ang sabihin mo, oo nga, no, sige, diba na lang. Mag-guess ka ba dito? Tama po ba? Di ba? Pero yung kapag gumaattend ka pala, you get the conviction, the best confidence na kailangan mo. Alam mo di ba? Ang challenge po kasi sa Facebook Marketplace, there's no regulation. Tama? Yes. Regulation, di ba? Kahit ang malupit, hindi mo naman alam kung ano ibig sabihin ng regulation. Dahil kinokya mo lang, narinig mo dito, di ba? You sound expert sa ginagawa mo, di ba? But the truth is, sa regulatory side po, ang mga post po kasi ng pricing on the Facebook Marketplace sometimes is just for attention. Tama? Magpo-post sila aircon cleaning, 450. Tama? Pero pag nag-inquire ka, yung 450 po na yan, hindi po hahawakan yung aircon nyo dyan. Sisilipin lang, check up lang pala. Tama? There's no regulation. Tama po ba? At the same time, bakit ikaw, pag mag-i-inquire ka pa sa Facebook Marketplace, hingin mo ba yung NBI niya? Tama? Kuya, palinis, may NBI ka. Experience. Hindi. Ang your servisyo, na po yung gagawa mo. Nakuha po. Yes. Ayun po siya. That's why I'm encouraging everyone to attend consistently. Yung mga part-timers, yung mga meron po kayong mga, of course, this is not your main source of income, okay? Kung busy po kayo, we understand you're busy. However, wag naman po nating patagalin. Kasi yung growth ng business mo, nakasalalay po sa building foundation mo. Okay, nakasalalay po yan kung gaano mo kabilis pinapatibay yung pundasyon. Ano ba yung pundasyon? Yung kaalaman mo. Nakuha po? Yes. Kung di ka ma-attend sa following week, just have the commitment. Diba? To learn. Right? Right? Yes. Diba? May English na tayo. Diba? So, ayun. Ano ba? But again, this is centering. No? So, ang centering po, from the root word center. Okay? So, nagsasama-sama tayo as a source of the force. Alright? So, later, magpapakreate na ba tayo dyan? Common paper. O magpa-question and answer tayo in one. But of course, before we do our question and answer, by the way, yung iba po kasi dito, main event nila yung kakain. Sa gitna po yun nangyayari. May pakain naman po yung company natin. Kaya okay lang rin mag-invite po kayo dito ng mga next week, no? May mga dala ka na. Meron. So, kidding aside po. Well, let's hear from one of the female leader po ng company natin. Itong tao na to, bilib po ako sa kanya because she started as a Dean's Lister po. I met her at the age of 18. 18 po siya. I was 21 at that time. Okay? At nagkakilala kami sa Facebook. Tinuruan po siya magnegosyo. Long story short, asawa ko na po siya. Yeah. Actually, ang ganda ng story namin because we're doing the business together, we grow together, no? We support each other po. Kaya maganda rin po talaga Ito si Sir Ali, si Sir Anthony Pagala, ganyan din. Yung mga partners po nila, yung mga wife po nila. Pinawig ba lang? Yung wife po nila is kasama rin po sa negosyo. Okay, so sa mga may partners po dito, you can bring your partners, no? Your partner. Baka ba, no? Hindi na may video. Okay, so, well, again, hindi na papatagalin, no? Let's welcome po Jolina Ignacio sa Las Palapa. Ako naman mag-aaral. Hindi mo na namin yung team.
Ayun. So, good evening everyone. Good evening. And sa last time, ang topic po natin is yung, sino nakakaalala? Ayun. Sino nakakaalala? Natandaan. Ayun. So, may ano pala ako dito. It's lister din. So, paano ikaw magiging initiator or ano-ano yung mga principle ng isang initiator sa isang area, right? Natandaan ko ba nila? Ayan. Actually, recently lang po, meron kaming isang neopreneur na, kumbaga, ang ganda ng initiative niya. And itong idea na to, nung nakita namin, sabi ko, ito yung uri ng idea na hindi dapat pinagdadamot. Tama po ba? Yes. So, ito, i-share ko po sa inyo para at least, kasi nakita po namin yung strategy niya eh. So, way back 2017, nung nagsisimula pa po kami doon sa first third company namin, ang isang bagay na feeling ko nakalimutan natin gawin is, kumbaga maging user ka muna bago ka maging pusher. Ayan siya. Pero hindi po ng ng app natin. Alright? So, yes, exactly. So, tayo, if you're going to ask yourself, tatry mo na bang mag-book sa app natin? Sino dito na-try na? Ask kamay. So, parang nasa 5 to 10% of the population pa lang. So, right now, I'm giving you some insights about ano yung mga bagay na pwedeng maiambag or maitulong kapag ikaw na-try mo nang mag-book doon sa app natin. Gusto niyo pong malaman? Yes. So, unang-una po is yung you have the, kasi nag-demo na po kayo eh, nag-app demo. Tama po ba? And magkaiba po kasi yung app demo doon sa totoong booking na talaga, right? Yung pupunta na mismo yung service provider doon sa pintuan ng bahay nyo. So, ako po, ito ang pinaka pwede nating pagtulungan na gawin kasi nga po, ikaw bilang initiator, kailangan sa'yo magsisimula. Natandaan po nila yon. Yes. So, dahil tayo ang magsisimula, unang-una, syempre mag-download kayo ng app. Sino na may user app? So, sa Apple po, meron na din po FYI, no? So, pwede nyo na rin pong i-download sa Apple Store. Tapos, familiar po kayo sa screen recording. Although kahit wala siyang sounds, okay lang. But you can download another app if you're familiar with CapCut. Na-try nyo na. So, pwede kayong mag-voice over doon. So, nakita nyo, may mga sample or may mga feedbacks doon po sa page ng AYS natin, right? But, I think we can help the company bilang initiator and early adopters to provide more testimonial na na-experience mismo natin. Why? Pag na-experience kasi natin, mas iba yung conviction kapag i-share mo na ngayon doon sa prospect mo. Di ba pag tinanong niya, paano nangyari yan? Paano ganito? So, masasagot mo agad kasi nadaanan mo yung proseso eh. From downloading, from searching the services that you need, from choosing the time slot, diba? So hanggang doon sa maging i-confirm na yung booking, successful booking, hanggang doon, hanggang sa magbayad ka na doon sa mismong service provider. And tayo po, dahil ang mundo natin ngayon is online, kahit sabihin natin na gano'ng kaganda ang business natin, pero sinasarili lang natin, hindi natin show off doon sa ibang tao, wala rin, right? Take note, tayo pong mga entrepreneurs or mga operator, di ba nga, tayo na sila sa soberano. Di ba tayo na nga yung parang artista ng company. So, ibig sabihin, dapat ba, pinapromote mo din yung business mo. Kasi that's part of your role. Tama po ba? Ayan siya. So, if you're going to ask me, imagine na, halimbawa ikaw, gagawa ka ng testimonial video. Kasi, sa proof of income, dahil maganda ang concept natin, ako sure ako nakikita tayo eh. But, the question is, kapag humaharap ka sa prospect, paano nangyayari yung kitaan? Although, you can explain to them the marketing plan ng general, pero iba po kasing usapan yung talagang proseso kung paano kinita yon. Yung makikita nila na pumasok na mismo yung 10% doon sa dashboard. Kasi pag na-experience mo yon, lalong-lalo na kung ang lawog mo is service provider mo, ibang usapan yon. So, ako po, isa sa nirarally ko po right now is magkaroon tayo ng mga testimonial. Even po ako, mag-book din ako. Although nag-book na kami before, but hindi ko siya na-videohan. So, by this time,
try po natin mag-book ng sabay-sabay, mag-aagawa ng service provider, no? Ng sabay-sabay, tapos videohan po natin. Agree po ba kayo doon? Okay po kayo doon? Ayan siya. So, by doing that, kasi nakita ko po nung nag-book yung isang entrepreneur namin, ang daming nag-share. Sabi ko, so actually picture lang po yun, hindi pa po yan video. Pero ibang usapan po kasi pag video na eh. Right? Lalo na kapag, kumbaga, makikita nila na, teka, totoong booking nga, nangyayari nga yun. And yung mga ganong proof of testimonial po, sobrang makakatulong sa inyo pong mga early adopters or yung initiator sa isang area. Kasi bakit? Biruin niyo po lahat tayo, sabihin na natin nasa almost 30 to 40 po tayo. If we're going to make a booking at ma-document natin yun, we had already 40 proof of booking ng iba't ibang services. Kasi syempre, alam na naman sir, lalaki ka magbuka ng manicure, di ba? So syempre, dahil may mga babae dito, kayo yung pwede doon sa may mga pwedeng i-book na pang girls, meron naman tayong massage, meron sa laundry, meron doon sa house cleaning or home cleaning. So, yun, ako po yun ang proposal ko. Nagpo-propose pala, no? Yun po ang proposal ko sa inyo. Why? Kasi, ito po, a-apply ko po ito sa buong team namin. But, instead na sa team lang natin at isi-share mo lang yung proof of testimonial ko, why not magkaroon ka din ng proof of testimonial mo dahil makikita yan ng mga, kumbaga ng mga prospect mo at the same time ng mga upcoming entrepreneurs mo. Sino dito, friends sa Facebook nila yung mga prospect nila? O, diba? So, diba, yung iba dyan, maybe nasendan mo na ng recorded na presentation. But, ako po naniniwala ako, nung sinendan mo yan, ang kailangan mo na lang gawin dyan is konting push na lang eh. Maybe nakakakita na yun ng proof of income. But, ang wala pa po kasi tayo is yung proof ng process. Right? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. So, yun po yung isa sa pinakamaganda na sinisimulan natin right now para sabay-sabay po tayo. And sa mga videos naman po, kasi yung iba parang, paano yun? Hindi ako techie, okay lang yun. Di ba sabi nga ni Mentor Seller, ang bagay na madali, pag hindi mo inaral, nagiging mahirap. Pero ang bagay na mahirap pag pinag-aralan mo is nagiging madali. So same case po with itong move na gagawin natin. Reels and Capcast, pare-parehas naman po tayong nag-download na ng first time eh. But if ito naman yung sagot para lumago ang business mo, why not? Gawin mo. Tama po ba? Yes. Yan siya. So again, iulitin ko po yung mismong mga pointers kung ano yung mga dapat naka-include doon sa video na yon. Unang-una, kung paano mo din-download yung app, well, pwede mo i-uninstall ulit para ma-document kung paano mo siya din-download. Pangalawa is paano mag-sign up, right? Pangatlo is you're going to search for whatever services na willing kang i-book. Pang-apat is yung process na hanggang doon sa ma-accept yung booking. Ito po, huwag kayo titigan na walang nag-a-accept kasi hindi nyo matatapos yung video eh. Ang goal po kasi dyan is hanggang doon sa end ng transaction. Yan ang siya. So, sabay-sabay po natin gawin para sabay-sabay tayong merong proof of testimony and sabay-sabay tayong kumita. Ayan siya. So, yan lang po. Thank you so much po. And, actually, babalik ko na po ulit kay Mentor Seller. Ganon. So, ito po malaking ano talaga to, malaking tulong kasi based on our experience po, sobrang dali lang po talagang magpa-join ng operator. Pero ang tinatanong po nila is, paano nag-work yung app? So, this kind of mga videos, instead na ipapaliwanag mo ng paulit-ulit, meron ng video na sasagot na ganito lang po yun kadali. If you got my point po. So, that's all po. Actually, I like what Jarina said kanina, yung about you trying to do your first booking on the app. Ano ba yung... Kasi ano eh, we appreciate yung initiative ng bagong member din po namin. Mga wala pang 1 month kasi yung member na yun eh. Pero trinay niya na rin po kasi lahat ng mga pwede niyang i-try tungkol dun sa app. Kasi the challenge with some new members is they're trying to become the mainstream market. Okay, when we say mainstream market, these are the majority chunk of the population. Sabi nga, when we say mainstream, normal na siya. Di ba? Sobrang normal na siya.
Parang when we say, punta tayo sa ganito, o kaya naman order tayo ng ganito, may isip mo agad, pag-grab tayo, pa-full panda tayo. That's already a mainstream talks, no? So, ibig sabihin, sobrang normal na siya. It's the new normal na when we're talking about transportation or food ordering, no? Tapos na yung landline ordering, di ba? Yung 87,000, Jollibee Delivery, di ba? Tapos na yung taxi industry, di ba? Hindi na sila yung most dominant when it comes to transportation. So, meaning to say, wala pa tayo dun eh. We're not yet on the mainstream market eh. After servisyo is not yet the language na may first thing na may isip mo when you need a service, no? So, meaning to say, the strategy needs to change. Diba? Hindi po tayo, lahat naman tayo dito, a new member, no? Kasi bago pa naman yung company natin. My point is, don't move, decide, or act like you are a part of the majority. The reason po why you joined as early because you realize that there's a potential being part of this business concept at a very early stage. Tama. So, ang tawag sa inyo, kumbaga yung iba, ang tawag sa stage natin, pioneers. Tama po? We are actually the early adopters. Nakuha? So, ang mindset ng early adopters, iba po sa mainstream market. Nakuha po ba? Ang early adopters, they are the, tingnan nyo to, lumabas na yung iPhone 15 Pro Max. Tama po ba? Magkano? Mahal, tama po ba? Diba, pataas ng pataas, pero may bumibili. Meron, ito malapit, first day, launching, may kumila. Meron, di ba? Ang tawag sa kanila, early adopters. They don't know ano yung, ano yung mga reviews dun sa phone. Wala bang proof. Maganda ba? Di ba? Sino yung magre-review? Sila. Yung mga kumila. Tama po ba? So, ang mindset po ng mga early adopters, they should be the one to create the reviews and ecosystem po para yakapin po ng mainstream market. Are you with me? Yes. Yes. I remember po, before we do after servisyo yung venture po namin, back then, lagi naman ito nakikwento nila, press nila, Sir Ian, the COO, we're moving into a tech business po. Ang dinidistribute namin, one SIM, one phone loads all. Ano po? So, one SIM, one phone loads all, I earned almost 10 million po, 5 years. Just by, kami po yung marketing arm ng one SIM, one phone loads all. Before we realize it's becoming a sunset industry because may mga nan-disrupt, okay, nung industry na yun eh, like Gcash and Paymaya, no? But, ang mindset namin before, para sa mga bago po, again, you need to be a product of your own product. Ang problem po kasi ng isang bagong member, they are waiting na dumating lang sa kanila ng information eh. Dumating lang sa kanila yung review eh. They are stop trying to be a normal part of the community. Kaya po tayo early majority eh. Kaya tayo early adopters. Tama? We will create the community. Tayo ang gagawa eh. Right? So, ang nangyayari po before, para po matuto sa loading, yung mga market po namin before, pinapatry namin without the complete knowledge. Try nyo po. May guide naman yan, hindi naman kailangan perfect mo na para magawa mo. Kasi, one of the best thing for you to learn how to do it is to experience how not to do it right. Tama po? Yes. Diba? Kasi, mas madaling matuto kapag ginagawa mo na. Tama? Tapos meron hindi gumana, mayroon ka ng question, tatanong mo. Either sa mentor mo or sa centering natin. Right? So, try mo mag-download, try mo mag-sign up. Tama? May dalawang app tayo, alam mo ba kung bakit? Para sa yung isa, para sa yung isa. Kapag sign up ka, clinic mo yung ganito, bakit parang ayaw gumana? Ginamit mo yung isang email dito sa isang app, hindi pala pwede. You need to learn eh. Tama po? And then mag-book ka. Paano ba to? Paano mag-book? We really appreciate po yung bagong member namin na talagang, trinatry niya po eh. Nag-book siya. Diba? May pumunta. Na-experience siya na rin, hindi siya, dalawa kasi yung binook niya, nag-book siya ng home cleaning, yan, in-accept po siya. Yung isa, nag-book po siya ng massage. Hindi siya in-accept. Na-reject siya. So ngayon, the next time we meet, meron siyang bawal ng question, ano po nangyari? Bakit po ganito? Bakit ganyan? Okay?
Nakukuha nyo? Yes. That's actually a learning curve po eh. Okay? Tapos, dahil meron naging successful, mag-book ulit siya. Nag-book po siya sa condo naman nila. Condo cleaning. Okay? Tapos, ang malapit na na-experience niya, tuwang-tuwa siya kasi yung binook niya sa condo, kasi Las Piñas yung binook niya. Tapos parang merong nag-cancel kasi parang malayo daw. Okay, so may bago siyang concern. Tapos tumawag yung staff. Okay, ay ano po, na-cancel po kayo, billing po. Kaming hanapan kayo, tulungan kayo. Ibig sabihin, may staff pala, yung app your servisyo, na pag na-cancel ka sa booking mo, tutulungan ka pa ng app your servisyo na maghanap ng tatanggap ng booking. So meaning, itong bagong member na to, nagiging niya yung business confidence, may gumagana talaga siya. Tama, instead of us waiting for other people's review, di ba, ito malapit, kasali ka na. Tama? Di ba? Kapag parang nabili mo na yung phone, ayaw mo muna gamitin. Tama? Bumili ka rin dalawa. Gamitin mo. Hintay ko review mo. Tama po? Make sense? Yes. Try mo. Ano ba yung usual na kailangan nyo sa household nyo? Di ba? Kaya naman, pamassage ka na lang, di ba? Aircon cleaning, home cleaning, di ba? Ano ba naman yung 600, 700 pesos for you to try a booking? Nakuha mo ba? Yes. Ayan. Dapat meron kang tinatawag na organic following. Yan yung mga early adopters. And guess what? Wala tayong problema sa ganun. Kasi ever since, before pandemic came, before we started Up Your Servicio, we have thousands of organic following already. Diyan na natin ginagawa yung market research natin. Kita nyo, yung mga reklamo nyo, kinukuha natin yan, inaaral natin, pinapaganda natin. Diba? Yung mga suggestion ninyo, kino-compile natin yan. Yung mga sira, nalalaman natin agad kasi may nagkikwento ng business, malalaman agad natin kung ano yung sira sa app na gagawa natin. Tama po ba? Yes. Nagigets nyo? Yes. Pwede nilang gayahin yung business model. Yung kotse, pwede nilang gayahin, pero hindi nila magagaya yung makina. Nagigets nyo po ba? Sa kumpanya, ang tech, kahit gaano maganda ang tech mo, kung ang mga tao na nasa likod nito, walang kwenta yung business. Nagigets nyo po ba? Our Philippine market, lumaban. Okay? Nagkaroon tayo ng competitor. Simple lang. Titignan natin sila. Ano yung maganda nilang gagawin? Kung ano yung maganda nilang gagawin, kukunin natin. Tapos patatagan na lang. Nagigets nyo po ba? Yes. Paganda ng paganda, competition ang tawag doon. Ngayon, kung may kukompare sila sa atin, opehin nila, pero I'm confident. Di ba? Hindi nila makukompare yung RSG ko natin. Nagigets nyo po ba? Yes. It sounds so cheesy, no? Pero totoo po yun. Yung tao that makes the company or the business successful, kahit kopyahin nila yung business idea, pero wala sila ng same tao, walang kwenta yung business, walang kwenta yung tech. Nagigets? Yes. Nasagot ko po ba? Yes. Mahaba, no? Mahaba po talaga ako sumagot kasi hindi lang ako basta sumasagot, nagpapaintindi po ako. Okay po ba yun? Yes. Next, after booking, need po ba bigyan ng grade ng service? Oo naman. Actually, dito ba sila Ma'am Cha? Wala nakarating na sila. Hindi, no? Yan. Kasi si Ma'am Cha is one of our neopreneurs na sige, book sa Cavite ng palinis ng bahay, palinis ng condo. Yan. Neopreneur yun ha, na customer din natin. Na ine-enjoy yung booking natin. Ang tanong ko sa kanya, nung nagkikwento siya, Sir, yung binog ko sa linis ng bahay, alam mo ba, nakakatawa? Nung na-reject ako, nung pangalawang binog ko, na-reject ako, tinawagan ako nung KR. Sabi niya, ako po si KR, Up Your Servicio, na-reject po kayo. Ang sakit sa puso siya. Sakit pala sa puso ma-reject. Pero buti na lang, yung KR, ang ginawa, hinanapan ako ng iba na pwedeng sumagot. Yun nga, yung si Ma'am Erwina daw. Eh, si Ma'am Erwina, hindi niya alam. Ako rin yung nag-book sa kanya nung isang araw. Yun yung nangyari. Wala tayong magagawa. May location yan eh. Di ba? Eh kung Cavite, ilan lang silang service provider na active. Kung si Erwina yung mabilis sumagot, wala tayong magagawa. Makikita talaga ulit sila sa Tuesday. No, ikaw ulit siya. Pinalinis mo bahay mo, pati condo nyo.
Gusto nyo pati kapit-bahay nyo, linisin ko na rin. Diba? So, sabi ko, na-rate nyo ba? Oo, sir, na-rate ko ng 5 star. Nirate ko yan ng 5 star kasi walang kabayas-bayas, magaling talaga maglinis. Tapos, nakipagkwentuhan ako dun sa service provider na dumating, neopreneur din pala. Sabi ko, ay ma'am, actually ganyan po talaga yung nangyayari kasi yung mga member natin, no? Yung service provider nila, pag bago interviewin, kinakausap nila, pinipresenta nila, 90% chance, yung gustong maging aircon technician, nagiging neopreneur. No? So, kaya medyo, nangungulit po tayo magpasok sila ng service provider. So, why not? Kung sino yung neopreneur, pumasok na lang din ng service provider. Di ba? In a way, hindi na nakaka 10% yung nag-invite sa kanila, 90% yung nauuwi nila. No? So, yung neopreneur, yung service provider na naging neopreneur, bakit maganda? Kasi may kakilala siya na may mga skill din na pwede niya ipasok. Kasi syempre, pag naiintindihan niya yung business, di ba? Kung si JJ ang nag-invite dun sa service provider, yung service provider ayaw mag-neopreneur, lahat ng ipapasok na service provider, kay JJ. Nagigets yung ba? Eh, syempre, iisipin na itong service provider na to. Ang tagal ko ng cleaner ng aircon Professional na ako batikan na ako ika nga. Veterano, marami akong kilala, marami rin akong tinuruan. Kaysa mapunta kay JJ, mag-neopreneur na lang din ako. Yan yun ang nangyayari. No? Andiyan ba si Samuel? Si Samuel, tirador ng ESP yun Yung mga ESP, bago interviewin siya, bago ka interviewin, kailangan muna kitang presenta. Sige, present. No? So anyway, nasagot ko naman po, no? Yung tanong, rate nyo po, please. No? It's not a necessity, pero tulungan po rin natin sila. No? Give the honest feedback. Hindi ko sinasabi 5 star nyo lahat. Kung may magpupok dito at maganda talaga, di ba? Bigay nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, i-1 star nyo para ma-reorient natin. Mapatawag natin sa office at makakausap ni Sophia at ni KR. No? So, alright. A strong network marketing system is easy to copy and easy to be duplicatable. How can we convince? How can we convince na lang, sige, ordinary people with an ordinary business or life that this is duplicable if not everyone can set aside 12,888. Medyo nagugulan ako sa sentence. So, paano mo mako-convince ang ordinary na tao that this is a duplicable if not everyone can set aside 12,888? Ganun ba? Tama ba? Sino pinagdamang? Paklaro lang yung dalawa. Alalahin natin. Paano po yun, ma'am? Tama magkakaintindi ko? Okay. So, paano natin mako-convince ang isang tao, no? So, okay, let's go to the roots, no? Una, hindi mo kailangan ma-convince. Okay, kailangan nilang mag-share. And then, pag share niyo po yung business, kailangan tama po yung pagkakaintindi or yung pag-share niyo ng business. Okay? So, when you say convincing, kasi it's more like, more like kinukulit mo siya or inaaya mo siya. To begin with, when we are inviting or we are doing Facebook marketing, di ba? Sino dito nag-Facebook marketing? Taas ka ba? Yan, nakukonvince ba kayo? No. Actually, ang nangyayari dyan, tao yung usap mo malapit sa inyo. Tama? Ano yung tinatanong ng tao is that, paano po yung business? Di ba? Kasi, kung mapapansin nyo, in the Philippines, hindi po lahat nag-negosyo. And dito sa Pilipinas, maraming gustong gumawa ng negosyo when it comes to digital, especially e-commerce industry, yan. Diba? Yung mga booking, mga grab, pero hindi nila magawa for multiple reasons. So we are trying to be the solution to that. We're trying to bridge the gap between yung mga tao na gustong magnegosyo at yung mga tao na makakapagturo kung paano gawin yung ganitong klaseng negosyo. Diba? So, hindi talaga tayo na mag-convince. No? So, that's number 1. Number 2, yung ordinary na tao na walang 1288, paano siya magiging duplicable? Okay, tatapatin ko na po kayo. Hindi po lahat ng tao magiging neopreneur. Hindi po lahat ng Pilipino magiging neopreneur. Bakit? Kasi po, maraming negative sa labas eh. Pagka sinabi mo na may kapital, ayaw na. Pero merong mga tao na magiging neopreneur. Nagigets mo ba? Yes. Diba? Ngayon,
yung mga tao na magiging neopreneurs, sila po yung gusto natin kausapin. Ngayon, paano magiging duplicable yun? It is very duplicable as long as you're talking to the right people. Kasi po, kung yung market na tinatap mo, di ba nasa training yan, tagal na kasi tayo ginawag training, no? Meron tatlong klase ng market, yung blue, red, and green. Yung blue, yung mga taong financially capable. Yung mga red, yung mga taong not financially capable. Yung mga green, yung mga taong maraming kakilala. Di ba? So, ang tinuturo dun sa training ngayon, sa color training, hindi mo naman kailangan kausapin yung red. Yung tinutukoy mo na ordinary people na hindi kaya mag-set aside ng 12,888. Di ba? Alam nyo, ito patunayan ko sa inyo na hindi matter ang kapital. Okay? Patunayan ko sa inyo. When we started 2021, magkano kapital natin? 5. Kailan mas marami? Dati ngayon? Ngayon. Mas marami ngayon. Dati 2.5 lang. Kung talagang pamurahan, kung talagang kapital ang pinag-uusapan, dati mas marami tayo ngayon. Di ba? In fact, yung company natin is on a stable, growing 140% per month. Yan po ang, yan ang trajectory ng growth natin. Kung kapital talaga, at may 12.88 lang pag-uusapan, dapat mas konti yung nag-join. Kasi mas mahal yung 12.88 kaysa 2.5 Tama po ba? Yes. Bakit mas marami? Bakit may kumukuha ng 15 accounts, may kumukuha ng 31 accounts, may 64, may 100 ganyan na accounts? Bakit yung 2.5? Ang konti ng 7 accounts na 2.5, no? Di ba? Bakit ganon? Because, let me tell you guys, when offering something to someone, it's not about yung pera na ilalabas nila. It's about the value. It's about the value that your business adds. Parang ganito, si KR, merong iPhone 15. Okay? May iPhone 15, ibebenta ko sa inyo 3,000 na lang. Sino bibili? Sino bibili? Sino bibili 3,000? May 3,000 pa ngayon, Gigi. Kung wala, ano gagawin mo? Ngayon, walang alis, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Mangungutang. Ako nangungutang dahil sa iPhone 15 na 3,000. Dahil wala siyang dalang 3,000 ngayon. Yun po yung alam bakit ganun yung nangyayari. Kasi alam niya na yung iPhone 15 mas mataas kaysa sa 3,000. Tama po ba? Yes. Ang tao, hindi po yan nakatingin sa lalabas. Nakatingin po yan kung magkano man yan, hindi wala siyang makialam doon. Ang tanong, magkano ang papasok? Nagigets? Yes. Sasayaw mo na yan. Sayaw. Dance. Sayaw lang namin kahapon nila ma-attend yung ano eh. So wala talaga to? Ganun? Mayroon ka nga pabalik yan. Masakit pa ang katawan ko kasi kami kahapon. Hindi ba na nag-zumba eh. So anyway, nagigets yung ba? Hindi ko sabihin. It's about the value. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, sige nga may iPhone 6 3,000, baka walang bumili dito. Gets? Pero iPhone 15, ang mangyayari niya, aagawan pa kayo, magkakandara pa kayo. Because you see the value. Now, we are probably offering higher capital. 12,000, 18. Maybe next year, baka maging 14 or we don't know when, di ba? May ano yan may tamang, may fair comparison yan. Bakit siya 14? It's about may bago bang iteration, may bago bang add value na mas madadagdagan yung kita ng tao, kaya siya mas mataas. We don't know when. Di ba? But then, kahit ganun yung mangyari, only thing I know is mas maraming tao bibili. It's because the value is higher. Di ba? Nagigets mo ba? Yes. So it's not just about the people who cannot set aside 12,888. Actually, pinangungunahan mo kasi sila kung sinabi mo na sila, hindi nila kaya mag-set aside ng 12,888. Tama mo ba? Yes. Kasi minsan, mamaya, pamit mo yung tao. Sabi mo, ay, ito pala yung pamiting ko. Mukha namang mahirap. Mukha namang walang 12,888. O, tama ba yun? Tina-judge mo? Yung kausap mo?
Di ba? You know what's one of the most magical things and mysterious things about this kind of business? Minsan yung hindi mo inaakala, yun pa yung nagiging malupit. Minsan yung si JJ, na JJ, ay nasa harap ka kasi. Nasuki ka tuloy. Si JJ, nung na-meet ko to, inaya ako ni seller na nakausapin daw si JJ. Nung na-meet ko si JJ, sabi ko, sinasabi niya naman, di ba, na sir, tambay ako dati, ganyan. So, if I'm a judgmental person, sasabihin ko lang, ay ano to, walang future, hindi maglalabas to. Hindi maglalabas ng pang-capital to. Kasi if you're gonna go outside, di ba, mas maraming mahirap kaysa mayaman eh, di ba? Ganun lang kasimple. So, nakita mo si JJ, at yun yung sinasabi niya na, sir, tambay lang ako, wala akong income, ganyan. Sure na ako, hindi maglalabas to. Pero si seller kasi, hindi kasi gano'n din ang turo din namin sa kanya. Ang turo namin sa kanya, when you meet someone, when you present to someone, give it your all. Diba? Always give it your best. And guess what? Nung nakausap, nag-join, and si JJ, isa sa mga successful na entrepreneurs na hinahawakan ko. Okay. Nag-7 ba kinuha? Hindi ko alam yun. Nag-7. Oh. Ngayon, kung may makausap kang engineer or maganda trabaho, nurse, ganyan. Sir, may tambay na sa amin, nag-7, ikaw, isa lang kukunin mo. Oh. Joke ha? So, anyway. Ha? Okay, ano sir? Ayun, maganda lang ako, no? I feel like there's actually a 2-point on the question, no? Medyo kino-connect lang kasi yung how to convince ordinary people, technically yung mga walang panlabas, outright, hindi kayang maglabas agad-agad, is kino-connect siya dun sa sistema. Okay? Well, technically, the system is actually a very wide scope na pag-uusapan yan eh. At the same time, yung easy na term po kasi, medyo, ano siya eh, parang, ang tawag doon? Parang, parang overrated. Parang yung easy kasi, parang term kasi yun eh, sa network marketing, easy and duplicable daw. Well, totoo naman, di ba? Ang totoo kasi hindi naman siya nagiging easy dahil sobrang easy niya talaga. Remember, lahat ng bagay na may value, hindi pwedeng easy. Tama? Because if this is easy, everybody will do it. Tama po ba? Yes. Kung madali lang talaga to, sana lahat ginagawa na. Tama? Pero ang totoo po kasi, kaya dumadali yung isang bagay kasi gumagaling ka. Tama po? Yes. Diba? Ganun siya. So, on the duplicable side of the system naman po, this activity is actually part ng duplication namin duplication system. Kasi pag uwi mo, hindi na ikaw yung dating ikaw na hindi mo alam yung sagot on a certain challenge mo. Tama po? So technically po, yung duplicable system po na ginagawa natin, nandito naman. Okay? Sometimes po kasi, we're just looking on the wrong area. Diba? And I'd like to vouch on what Sir Lian said. Okay, so hindi po nakakalam, si Sir Lian po yung COO. Okay, Chief of Operation po ng company natin. Kung may CEO, okay, may COO. Si Sir Lian po yun. Okay, para may idea po kayo. Okay, so on the part po, nung how do we convince people, ordinary people, tama po yun, no? It's not about convincing. It's about you giving them solutions. Okay, so ang advice ko po, okay, ang advice ko, you need to know who are the key performers, top earners po of the company. Sino yung mga pinakamalakas magpasok on a weekly basis for you to understand, because we all have the same business eh. Diba? Yung business na pinepresent nitong malakas magpasok, yung nakakapag-convince ng isang tao, kumuha ng 15 na 12,888 is parehas na negosyo na ginagawa mo. Ang kinakausap mo, pinaglalabas mo lang ng 12,888 para sa isang negosyo. Ano yung difference sa actions nyo? Are you with me? Yes. You need to know the key leaders, the key people for you to copy, to duplicate yourself. Nakuha mo ba? Diba? Paano niya ginagawa yung negosyo, paano niya inaaral yung negosyo. Again, sabi ko nga po kanina, bago tayo kumain, victory is in love with preparation. Lahat po na naging expert po, hindi po yan na gumaling lang during the moment. Hindi po sila nanalo doon sa battle na tinatawag or sa mismong gera. Diba? Ang sundalo, pag sumabak sa gera yan, katakot-takot na training
ginagawa niya. Tama po? Victory is in love with preparation. Diba? Si Regine Velasquez, tama po? Velasquez ba? O mga diba? Oo. Madaling araw pa lang, nilulublob na sa drum ng tubig, pinapakanta ng tatay. Diba? Pero nakikita ng mga tao yung galing niya kumanta. Victory is in love with preparation. Are you with me? Yes. Diba? Sports, ganun din po, diba? Yung mga pinakamagagaling na inaasahan sa isang team, sila po yung pinakamaaga sa training ground, sila pinakahuling umaalis. It's because of their, yung effort and time na pinupur nila to learn the knowledge po kung paano ba, nga ba nagagawa nitong tama. Okay? So, madam, okay? And to other members, kung gusto nyo po magkaroon ng new member, makakasama nyo sa negosyo natin, it's not about convincing. You need to learn how we talk to to our partners, yung mga nagiging partners po namin. Paano namin sila, more than business partners more than friends. Pamilya namin sila, pag-uusap namin sila. Hindi namin sila para bentahan lang, hindi namin sila para pasalihin lang. We're trying to give solutions to them. Kung ano yung sitwasyon na gusto nila. Actually, mga tao po na kaya maglabas ng 31 na 28, most of them gusto lang tumulong. Tama? Gusto makatulong. Maraming service provider yung masign up nila. Ganun po siya. Okay? So, it's not about convincing. Remember, 114 million po ang populasyon ng Pilipinas. Hindi kailangan maging ngipin na lahat. Yung iba, kahit magpupula. Bakit po hindi makapagpiling ng ibubuko sa demo? Siyempre, demo yun eh. Pag demo, kahit saan talaga yun. Kapag-try kami, ang distance from QC, tapos ang ka-demo, nasa Mindanao. Paano yun? Bakit ka sa parin? Nagsasabay? Or magka-video call sila. Sorry, download mo, demo, book mo ako. Pwede yun, no? Pwede yun. Pero may tuturo ako sa inyo. Okay? Yung mga may data, ilabas mo yung cellphone, no? Ito, pupusta ako 99% ng tao dito, hindi alam ko. Yung app nyo, buksan nyo. Nakikita niyo tong all services available. Yan, yung parang napagsusulatan, di ba? Pindutin niyo yung target dyan. Itong target button, yung katabi ng magnifying glass. Ang sasabihin niyan, location is turned off, discover and find services available to your selected area. Pag pinindot mo yan, makikita ng app kung nasa ang location ka. After nun, ipapakita niya lahat ng services na malapit sa iyo. Magigets niyo po ba? Oo. Yan. Sige, siguro, since hindi nyo alam ito at napasok niyo yung app, let's take it into account na lang na may kulang sa UI natin. So, ang gagawin natin, pagpasok mo ng app, may ilalagay tayo na cloud dito na chat box. Okay, you can try your location. Okay, ganun na lang gagawin natin. Iba palagay natin, okay? Kasi hindi nyo alam eh. Pero, anyway, ayan, lumabas yung address nung netong McDo. Lumabas yung ang malapit dito, merong paint portrait, charcoal painter. Diba? Gets you po ba? So, anyway, so malayo yung iba. Siguro nandito lang yung charcoal painter. So, okay. Last na nasagutin ko, ipapasa ko na kay Seller. Paano sasagutin yung ayaw ko mag-sign up sa app kasi kukunin niyo yung information ko? Ay, napakasimple lang. Meron po tayong tinatawag na data privacy law. Okay? At compliant po tayo doon. Kung pupunta kayo sa sa Apple Store, alam niyo po, bago mo ma-upload ang app mo sa Google Play or Apple Store, mag-undergo ka ng investigation kung ano ginagawa mo doon sa data ng tao na nagsa-sign up. Okay? So, dito sa Pilipinas, kailangan wala kang ginagawa. Encrypted yung data mo, ibig sabihin. So, yung data mo from there hanggang server lang. Technical po ito, no? Ibig sabihin, pag nag-register si sir, yung data, dumidiretso lang yan doon sa server, sa lalagyan, wala nang iba. Pagka po, hindi yung dumiretso doon sa lalagyan, sa repository, ibig sabihin yan, may ginagawa ka doon sa data, hindi ka po papasa, hindi ka makakapasok sa Google Play at Apple Store. Nagigets? Data privacy po yan, and encryption. Since nakapasok tayo, ibig sabihin,
safe po ang data na pumapasok sa atin. Yes. Gets niyo po ba? Okay, so yun lang yung sasagutin ko. Pasok ko na kay seller. So guys, bago ko umalis, no, kakalaruin ko lang yung nasabi ko noong una. Gusto niyo magpasali ng iyong record. Yes. Learn how to do question and answer. The more na marami kang tanong, the more na dapat magtanong ka para masagot yung mga tanong mo. Okay? Kaya ka pumupunta dito so that you can learn more about the business. So you can learn kung ano yung future ng business, ano yung mga nangyayari na sa iba na pwede rin mangyayari sa'yo, ano yung sagot sa mga tanong mo. Diba? Ang daming mentor dito. Oh, dyan si Seller, andyan sila Aris, andyan sila Jeremiah, andyan sila Mara. Pwede nyo pagtanongin yan. Diba? Pag hindi naman nila alam, itatanong rin nila yun sa akin eh. Diba? Tanong nyo sa kanila. And guess what? Before this, bago tayo tumami, ang pinakamakukulit talaga dyan, sila din. Alam nila yan. Diba? 2 a.m. ng madaling araw, magtatanong, bro, bukas na ba yung Japan, bro? Japan? Sa Pilipinas tayo, bro, may interested kasi ako sa Japan eh. Pwede natin buksan, pero wala siyang mabubuk. Wala pa naman tayong SB dun eh. Okay lang bro, makita lang yun. Sige, buksan natin. No? After 1.5 hour, 3:33, mag-BBM si Ruby. Sir, CEO, meron po ba tayo sa Czech Republic? Oh. Czech Republic, may tuloy ba doon? Hindi ko alam kausap ni Ruby, makakalaw yata ako sa client ni Ruby. Oh. Okay, sige, makabuksan natin. Oh. Di ba? Are you gets nyo? Yes. So, the more you know about the business, the more that you can answer the questions, the more you can get the yes. Do you want the yes? Yes. If you want the yes, learn the why. Learn the how. Okay? Yes. Unti-unti. Okay? Duplicable ba? Oo. Pero there's a process. Kapag walang duplication ng process, matakot kayo. Oh, di ba? Yung sumisikat na balita na yung pila Yexel, yung 5%. Oh, may duplication ba? Wala. Ang simple lang yun eh. Ilagay ka ng pera. Pag 5% din namin. Oh, naglagay ng pera. 1 million, 5%, 50,000 next. Uy, naka 5% ako. Wait mo sa kaibigan ko. Oh, wala. Yun lang ang duplication nun. Oh, may ano nangyari? Di ba? Matakot kayo kung walang duplication kasi hindi negosyo yun. Nagigets mo ba? Yes. Oh, tayo, legitimately, ginagawa natin yung business. Kaya may proseso talaga, may learning curve talaga. Kasi tech business to eh. We are on technology industry. Di ba? If you are on technology industry, the more, hindi ako techie eh. Kaya nga inaaral eh. Di ba? Para maging techie eh. Di ba? Hindi naman kailangan agad eh. Lahat naman ng bagay sa mundo to, napag-aaralan. Tama po ba? Yes. So, meron ng 65 years old na gumagraduate pa ng lawyer eh. So, di ba? Meron nga, yung doktor na, nag-nurse pa, matanda na yun eh. Napag-aaralan, di ba? Hindi may rarason ng edad. Hindi rin may rarason ng ang literacy. It's because you can learn literacy. You can learn anything as long as you want it. Tama po ba? Yes. No excuses, right? Yes. Right. Yes. So, pasok ko na yung seller guys. Thank you very much. May tanong kayo, nandito rin ako. Pwede ko tayo. Thank you, Sir Lian. Ayun. So, by the way, about sa sinabi mo ni Sir Lian, about you learning the whys and hows, no? I remember po nung nagsisimula ako when I'm actually the one sitting sa kinauupuan niyo po. The intent in learning po is very, very, talaga, strong eh. So, pansin niyo po, yung mga sinalihan niyo, okay? Kung kanino naman po kayo nagtiwala, yung mga full-timers, mentors, ganyan, pansin niyo po, nag-video sila. Diba? Nag-video sila. Yung iba po nagre-record. Eto, naka-record to. Diba? Yung iba nag-notes. Okay? Because that's actually the formula for you to learn eh. Diba? Ang totoo po, may mga ayan. Actually, mapapansin mo eh, kapag kung gaano ba kalalim yung mga, or gaano ka nakalalim bilang member, no?
yung intent mo to really learn or to master the business. Because repetition is the mother of all learning eh. Diba? Kapag hindi po paulit-ulit, mabubura po yan sa isip nyo. Lalo na hindi ka madalas po bumisita dito sa centering, hindi ka madalas nasasama sa grupo. Yung conversation po kasi sa labas, eventually, may mga ibang topic na sa labas eh. Tama po? So, ang technique ko po before that, that's how I mastered my business po personally. Nag-notes na ako, nagre-record pa ako. Okay? Tapos nakikinig po ako. So ako suggestion ko, wala kayong notebook, i-note nyo po sa phone nyo. It's very important po na meron kayong material for you to study kahit pag-uwi nyo, o kaya on the way kayo, ganyan. Ganun po ako very interested in learning book nung nagsisimula ako. Alright? Sabi nga nila, ink is better than ink. Diba? Mas malupit yung memorya nung sinulat mo kaysa sa tatandaan mo lang. Tama po? Tama. Diba? Wait, may question dito. Ayan. When searching for a service provider and someone appears, does it mean that service provider is within the area? As of now, no. Okay? Kasi po, kung di ba lang yung service providers po na masa-search. So, kaya, ano daw po, may feature na tayo gano'n, naka-off lang. Bakit? Kunti pa kasi yung service provider natin. Kaya, we highly encourage you po na magpasok na po ng maraming service providers. Probably, first quarter, maybe January next year, i-on na po natin yung geotagging na tinatawag. If I'm not wrong sa term na yun. May filter naman po tayo na yung masa-search po yung pinakamalapit sa inyo. It just so happened po, actually hindi po siya sa iteration eh. Meron, ano na yun, pasok na talaga siya dun sa system, naka-off lang. Bakit? Kasi ang priority natin ngayon bilang nagsisimula, di ba? Pag may operator or meron tayong prospect, meron tayong service provider na nag-check kung ano yung mga service provider, may mga lalabas po sa search. Search button. Are you with me? Yes. I-expound ko lang yung question na, that is the question number 5. So I'm joining with my wife. Nakikita ko kasi, ang understanding ko may filtering talaga siya. Yeah. Like, angkas, di ba? Yes. Pag nag-book ka, ang mabubook mo is within this training or the training area, di ba? So kung wala kasing filtering as of now, chances are, meron talagang mga booking rejections because you might be able to yung mga malalayo sa area. That's where na sinasabi nyo, ang inyong customer service ay ang sumasalo, di ba? Nagbibigay siya ng siya ang tumutulong para mag-provide ng service provider. Pero, maganda yun, dapat may filtering yan. Tama po. Kasi nga, ano yan, may mga rejections yan. So, we recognize that po. Actually, again, it's not something we're trying to iterate po sa app natin. It's already there. Okay, we just need, madagdagan lang po tayo ng konting service providers. No? Ang ano naman po natin, sistema naman po natin dyan, once we on that, is yung first 10 kilometers po yung ipapakita sa kanya. Okay, and then, pag for example, naka-off duty, tapos meron hindi nag-accept, mag-e-extend siya ng plus 10 pa ulit hanggang 40 kilometers po. Alright? Ayan po siya. Okay? So, next. Nasagot ko naman, sir. Try nyo na po magpasok ng service providers, no? For sure, may encounter rin po kayo. Okay, sir. Madam, gano'ng katagal na po ba kayo? 1 week. Yan. Okay, 1 week pa lang. Okay, marami pang may encounter. And I'm very excited po on your journey here. Try nyo na po. Okay? Usual may encounter nyo dyan, sakit ng mga Pilipino sa requirements. Kahit sa kabawa naman yung job. So, pero, may mga way naman, okay, para makatulong po kayo. Sometimes it's not what you say, it's how you say it. I don't know, yung iba po kasi dinidiskarte nila na hindi mo na maningil nung 500 pesos. Depende po, I don't know kung anong diskarte nyo. Yung iba naman, iba-iba diskarte po. Ano po? So, ganun po siya. Anyway po, yung NBI naman po, sa police clearance, either or naman po yun. Okay, either or naman po yun. Alright? Next. Sir, magkakaroon ba tayo ng ID sa AOIS? Yes, umorder na po yung company natin ng pang-print. Ang maganda po sa ID natin, ano rin siya eh. O, anong tawag na? Parang PTC. Oo. So, ano po yun? Basta yun. Kasi actually, new technology po right now, parang yun na rin yung magiging calling card, business card nyo po eh. Okay? So, ano po, itatap nyo sa cellphone ng prospect nyo, automatic. Okay? Yay! O ito, magandang question. Paano ang tamang pag-approach sa prospect mong masungit?
Bakit po? Sungitan ka po ba? Okay, paano po mag-approach sa prospect na masungit or hindi interested? Again, you cannot please everybody. You cannot please everyone. Okay? As someone who is offering a great opportunity and service, ako po, ang mindset ko, andito naman sila naman yung talo kapag hindi sila nag-onboard Tama po? Yes. Ayun. So, but of course, another mindset of mine when I'm trying to start the business, always remember, no means not now. It doesn't matter, it doesn't mean na masungit siya ngayon, baka may dahilan na. Tama? Baka mamaya may hormonal imbalance lang. Tama? Wala. Kaya naman, may pinagdadaanan. Tama po ba? Diba? Baka mamaya wrong timing ka lang Diba? Sinalubong mo siya, kapitbahay mo, excited ka pa. Tama, may pinagdadaanan pala. Malamang susungitan ka talaga. Tama. So, sometimes, it's about your preparation. Hindi po kasi pwede, dahil pag ikaw mag-a-approach ka, parang tagad. Tama. Di ba, salubong mo pa lang yung kumarin ko, download mo. Of course, exaggeration yun. Pero again, hindi rin po pwede na dahil meron kang bagong negosyo, tapos sabi nung mentor mo, magsimula ka na mag-invite, magsimula ka na mag-refer, magsimula ka na magpakita ng negosyo natin, imagine mo, pinag-message mo lahat ng nasa messenger mo. Hindi po kasi ganun gumagana Imagine mo, yung tao, na 2 years kang hindi chinachat, bigla kang chinat, tapos may inanong sa'yo, ano isipin mo? Tama ba? Yes. Diba? It's about, meron po kasing tinatawag na pre-approach. Ibig sabihin, meron muna yung diskarte bago mo talaga yung pinaka-formal approach mo to introduce the business. Are you with me? Yes. Diba? Very important po yan Hindi po pwede na pero kung negosyo, baka gusto mo. 2 years na hindi nag-uusap, diba? Dapat may casual na kwentuhan yan. Gusto ka na, diba, naalala mo pa ba ako? Diba? Kami, hindi ka na niya naalala. Tama po ba? Ano pinagkakabalaan niya? Saan siya ngayon? Diba? We call it the form method. Okay? F-O-R-M, form method. That's actually, basic na po yun Ang form method po is actually one of the basic strategy for you to build rapport. Okay? Meaning to build trust dun sa i-approach nyo po. Okay? Ibig sabihin, kakamustahin mo yung F, family, yung O, occupation, yung R, recreation, yung M, dun mo na po ipapasok yung message. Okay? So of course, don't be by the book. Hindi ka pwedeng robot na sumusunod ka lang dun sa script ng F-O-R-M, no? Sabi, kamusta? Anong work mo ngayon? Mali, F pa lang na F. Kailangan tao ka mausap, be natural. Tama po ba? Okay? Ganun din siya. Ulit yun, tama po. Tama po. Alright, so again, remember this, SW5. Some will join, some will not. Someone else is still waiting. Someday they will, some will join, some will not. So what? Someday they will, someone else is still waiting. Someday they will all be joining. Okay? Sa Tagalog, may sasali, may hindi sasali. Pero, may sasali nga ba't isipin mo pa yung hindi sasali? Tama ba? Minsan mo kasi, masyado tayo nakatutok doon sa unang prospect na kinausap mo, doon sa unang friend, kakilala kaibigan, na in-approach mo, tapos ni-reject ka. Nothing personal, just business. Diba? Ang problema po kasi minsan, bilang bago, excited ka, diba? Ang ganda ng negosyo, diba? Tapos kinausap mo, 3 barkada mo, ang nag-quit 4. Kasama ka. Diba? Gusto mo ayaw. Ayaw ko na din. Tama po? Diba? Sometimes you just need to enjoy the business po Guys, it's very important na enjoy mo lang negosyo. Nakuha mo ba? Yes. Pag may masungit, intindihin mo na lang. Diba? O imagine mo, ano ba usual nangyayari? Diba? Ito, sa tagal ko kung nag-negosyo, meron ako na tinuturuan. Best friend niya, in-invite niya. Tapos, kung hindi sumali yung best friend niya, inaaway niya. Akala ko pa naman, best friend kita. Ba't mo ginanyan? Negosyo lang to. Baka hindi lang ngayon yung time niya. Tama po? Yes. Why not? Kung hindi, it only means to say po kasi, hindi mo pa nabibigay yung value para sa kanya. Kasi baka mamaya, ang kailangan niya, kaibigan. Baka mamaya, ang kailangan niya, maperang tao naman yan, hindi niya na kailangan kumita ng malaki kasi kumikita naman na siya ng malaki, makatulong na lang.
baka mamaya inaalok mo, pera pa rin. Tama po? That's what we're going eh. Kapag ano yung sinasabi namin, add value eh. Ano ba yung value na may tutulong mo dito sa kausap mo? Nakuha mo ba? Yes. Diba? Mag-thank you ka. Pag nireject, thank you. Value yun. Pag-uwi niya. Ay, ngayon, thank you ba? Di ka niya makakalimutan. Pag dumating yung time, okay, na naghahanap siya ng opportunity, maalala ka niya. Kaysa naman, binurn mo yung bridges. Diba? Pinutol mo, sinunog mo yung yung tulay para maging connected pa rin kayo maybe next month. Tapos ungitan ka niya, hindi mo na lang. Diba ang sabi nila, patawarin mo na lang sila sapagkat hindi nila alam ang magagawa. Tama ko? Diba? Palagpakan mo naman yung sa Oh, are you with me? Yes. Oh, ayan. Okay? Meron po bang voucher ang EY? Yes. For example po, free shipping fee. Oh. 50% off, 10% etc. Kagaya siya pinasa. Okay. This is actually the answer to the loyalty program. If the question is, paano natin maiiwasan yung kukontratahin after ng first booking? Text mo na lang ako, huwag mo na gamitin yung app. This is actually the answer to that. Yes, we have. Okay? Meron tayong dalawang side yan eh. Meron si customer, paano magiging loyal si customer sa mobile app. Paano magiging loyal si service provider sa mobile app. Okay? Let's talk about the customer first, no? Ito yung sagot. Okay? There's a favorite concept na tinatawag. The more you do your booking, you'll get discount vouchers. Alright? So, ano pa yung merit? Or ano pa yung benefit ni customer sa service provider kung offeran siya ni service provider na huwag ka na mag-book sa app kung bibigyan rin pala natin sila ng discount. Actually, mababawasan pa siya ng benefit eh. Yung benefit of security. Na may pananagutan yung kumpanya kapag kahit ano mang mangyari. Yes. Kasi kapag di na dumaan sa wala lang ganun eh. Yes. Are you with me? Yes. Ano yung loyalty program para sa service provider just like Grab? Okay? Yung mga loyal, tumanggap ng booking, yung mga pinakamasisipag na i-incentivize. Alright? Ayun. Are you with me? Yes. Okay. Ay, sorry. Ito maganda to. Paano kumita ang isang operator at the same time, provider ka pa? Okay? Sino dito, operator, tapos in-enlist na niya yung sarili niyang service? Meron ba dito? Sino nagtanong? Bakit? Wala dito. May nagtanong. Okay. Well, technically, yung opportunity ko kasi, instead of you, although medyo nasagot na ito kanina, no? Instead of you just being a simple service provider of after service, mas na-open yung doors for more opportunities for you kapag nag-operator ka din. Right? Kasi for example, isa ka lang na technician, no? Technician ka lang, gano'n. So, mabubook ka lang, then you'll get the regular rate na sa service mo. Tama po? However, if you are actually an operator as well, gaya nga nung binook nung newcomer namin, operator din pala siya. Ang kwentuhan nila, sabi nga, maganda po kasi na ako yung unang nabubok para may tuturo ko sa mga magiging service provider ko. Masasabi ko sa kanila kung ano yung mga magiging experience ko. That's one of those benefits na pwede mo makuha bilang operator and provider ka din. Ito pa malupit. Di ba? Ano ka, operator ka, tapos may service ka na kayang i-provide. Malamang sa malamang, ang isang service provider kasi, ang isang skilled worker, meron niyang community. Tama po? Masahista ka. May tropa kang masahista din. Tama po ba? Yes. Di ba? Malamang, sabay-sabay kayo ng training, di ba? O yan naman, nasa isang group kayo ng Facebook, di ba? Technician kayo, ganun din. Ibig sabihin, meron kang community na pwede mong prospect as your own service provider. So, ibig sabihin, again, mas na-open yung doors for more opportunities. Kasi kaysa naman isa ka lang, ang tagal mo ng skilled worker, ang tagal mo ng technician. Bakit hindi ka mapagtayo ng sarili mong negosyo? Simple lang, because of budget. O ito malupit, kapag operator ka, hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan magbayad ng tao. Tama, hindi mo naman siya susweldohan eh. Isa-sign up ko lang siya dun sa mobile app. Tama po ba? Yes. Diba? So, ganun po siya. Alright? So, okay na? Ito na. Ayan, ito. Wait lang. Baka masyado akong mabilis ha? Okay lang. Ayan. Okay, paano pag may nag-fake booking? Okay. Ito ba? Sa mga bago ha? O, ito. Paano pag may nag-fake booking? Mayroon bang refund sa expenses nila as SP? SP? Puro F. ST. Ayan. Of course, may
department po tayo para sa mga ganyan. That's actually the same department that will do an investigation kapag meron pong aberya, damage na nangyari. Vice versa po kasi, sometimes it's the fake booking, sometimes it's the bad service. Tama po? So it's the same department na maayos po ng mga ganun. Ang mga mangyayari lang po sa ganyan, of course, merong complaint na mangyayari, mag-complain lang sa app. Tapos iimbestigahan po. Okay, after the investigation po, titignan po ano nangyari. Doon po, may legal department po kasi yung company natin. So, meron naman pong pondo yung company natin para sa mga ganong senaryo. However, ang fake booking po kasi, somehow, medyo sinasagot na ng gobyerno yan eh. Kaya nga po pinaparegister na yung mga SIM card po natin eh. Tama? At the same time, one of the features po ng mobile app natin, yung KYC, Know Your Customer. Mag-upload siya ng ID. Yung verified, ano siya, customer and user siya. Tama po? Ganun siya. So, may iwasan talaga yung fake booking. Nangyayari lang naman po yung mga fake booking before because of mga senaryo na hindi pa po ganun ka-define yung mga possible na pwede mangyari sa mobile app. Nakuha po? Hello? Ayun. Okay. Ito, last question. Guys, if may follow-up question kayo, just shoot it out may oras pa naman po tayo. Okay? Ito, usually po kasi sa network marketing, may product po para masabi na legit. Okay? Kasi, kung maglabas ng plan B ang isang tao, ano po yung nakuha niya doon? May isip po na diretso po sa company yung binayad dahil wala pong kapalit na worth of products. Yung payment nila for being operator. Okay? Number one, may kapalit. Tama? May free product tayo eh. Pero, the truth is, free product is just a free product po eh. Tama po ba? Our main business is actually the technology. Ganito po kasi yan. When we're doing business, meron po tinatawag na tangible and intangible. Tama po ba? When we say tangible, ito po yung mga nahawakan. Okay? Ibig sabihin, pag nagbenta ka ng sabon, nahawakan yan. Tama po ba? Okay? For example, nagbenta ka ng load. Si sir, nagbayad ng 20 pesos na load sa akin. Nahawakan niya ba yung load? Intangible. Technology. But does it mean na ang load po is an illegitimate business? Hindi siya legal na negosyo? No. Because, bottom line, meron pa rin kapalit. Tama po? Yes. Oh, sir, ano yung kapalit? Yun nga po yung stat po ng application nyo sa mga service provider. Okay? So, sa ano po, yung startup natin, students package for 988, ang kapalit, 10. So, 5,000 yung kapalit, no? So, sa 12,888, more than pa po yung kapalit, no? So, meron tayong 30 slots of service provider. Okay? So, sa 12,888, may babalik sa'yo, 30 slots times 500, merong 15,000. So, technically po, the system itself, okay? Paggawa pa lang ng sistema, magkano na? Development, magkano na? System yearly maintenance, magkano pa? Pasweldo sa mga developer, magkano? Okay? So, technically speaking po, may nakuha. Are you with me? Yes. Ganun po siya. Actually, ganun po siya pinapaliwanag when nag-aaral po ako, nag-shift ako into entrepreneurship. Kaya pinaliwanag po ng teacher kaya may tangible, may intangible. Okay? May mga negosyo kasi na services ang pinag-uusapan. Yes. Diba? So, hindi kailangan ng mahawakan when we're talking about services. Are you with me? Yes. Alright. Next question, ilang days ang process para magpasok ng services sa apps? Okay? Actually po, ganito po yan. Yung pagpasok po ng service provider yung app, madali lang naman yung proseso po. Basta na-complete niya po yung pag-fill up niya, di ba, dinownload niya yung service provider app. Mag-sign up lang po yung papasign up mo na service provider. Okay? After nun, hindi pa po siya makaka-login dun sa service provider app niya. Okay? Kasi tatawagan pa siya ng admin. Alright? Pag tinawagan siya ng admin, ang mangyayari po, i-verify po, tama po ba? Nag-apply po kayo para sa ganitong skills. Okay? Ito po yung mga requirements nyo. Ito naman po yung schedule nyo ng interview. Pag kompleto requirements, I believe 1 to 2 days okay na yun. Okay? Malinaw po? Yes. Ayan po siya. So, madali lang po magpasok ng service providers. Usually po, akong pinaka-bottleneck lang po talaga dyan, yung requirements nila. Sometimes po, hindi ito requirements, sometimes po expired, okay? So, yung mga ganun. Alright?
Ayan siya. Next question na. Question. Okay? Wala na? Wala na? Ay, natuto po ba? Yes. Ayan, okay. Again, I'm encouraging everyone po na maging consistent po kayo to connect, okay, sa community or sa group po natin. Okay, para tuloy-tuloy po yung growth nyo. Kasi imagine po, ito mga natutunan nyo at may newbie nyo po is very valuable na sa negosyo nyo. What more pa kapag tuloy-tuloy ka? Naku, ha? Yes. So, press. Ayan. So guys, palakpakan naman natin.